Ano ang active at passive voice? Sa Tagalog, ang pandiwa, verbs, ay maaaring nasa balintiyak, passive, o taha, active na tinig, depende sa kung sino ang gumaganap ng kilos. Tahas, active voice, ang focus ng pangungusap ay nasa tagaganap, kung sino ang gumagawa ng aksyon. Halimbawa, ang guro ay nagtuturo ng leksyon. Si Ana ay nagluto ng adobo. Balintiyak, passive voice. Ang focus ay nasa tinatamaan ng kilos at hindi sa gumagawa ng kilos. Halimbawa, ang leksyon ay itinuturo ng guro. Ang adobo ay niluto ni Ana. Active voice example. Ang guro ay nagtuturo ng leksyon. Passive voice example. Ang leksyon ay itinuturo ng guro. Narito ang 100 halimbawa. Active voice. Ang chef ay nagluluto ng pagkain. Passive voice. Ang pagkain ay niluluto ng chef. Active voice. Hinabol ng aso ang pusa. Passive voice. Ang pusa ay hinabol ng aso. Active voice. Ipinaliwanag ng guro ang leksyon. Passive voice. Ang leksyon ay ipinapaliwanag ng guro. Active voice. Naglunsad ang kumpanya ng bagong produkto. Passive voice. Ang bagong produkto ay inilunsad ng kumpanya. Active voice. Pininturahan ng artista ang mural. Passive voice. Ang mural ay ipininta ng artista.